Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? So, ito mga kabanat, inisa-isa ni Congressman Marcolita at kumpirmado din, tatakbo siya sa pagkasenador sa darating na 2025 election. Mayo pa naman yun, pero itong araw na ito, nag-start na ng pag-file ng candidacy, no? Eh, ang ibang mga yung nag-file na, pero si Congressman Marcolita, iwan ko lang kung nakapag-file na ito. Pero ang tinatalakay dito, yung ginagawang issue ngayon, parang niluluto nila na parang mga kasamahan niya ba sa Kongreso, parang nadismaya siya sa kalakaran ngayon ng Kongreso. Kasi parang may niluluto daw na para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ano mga kabanat, paki-comment nga, kapag ba na-impeach itong si Vice President Sara Duterte, sino bang uupo? Di ba yung House leadership, baga yung kung halimbawa si Martin Romualdez ba or si Chase Escudero. Pagkakalam ko yung House Speaker uupo eh. Paki-correct nga ako mga kabanat. So ito ipapanood ko sa inyo itong video na iniisa-isa ni Congressman Marcolita na may niluluto na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga bagitong mga congressman, pilit nilang binabaluktot yung sistema. Ibig sabihin parang binababoy yung kalakaran dyan sa Kongreso ngayon. Pamagitan ng mga personal na interest nila. So panoorin niyo ito mga kabalat. Nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba ka akong? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin. Pwede po mag-phone patch kahit na ako wala nang boss. Kita nyo to, nakalagay, Marcolita inalis 5 komite. Ibig sabihin, mayroon siyang 5 komite. Inalisan siya. Tinanggalan siya ng power sa Kongreso. Grabe talaga ngayon mga kabanat yung Kongres, ang mga taga-Kongreso ngayon. Namamaos na kayo ng araw na yun. At saka naririnig nyo yung ubo ko eh. Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopya. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito eh. Opo. Kung hindi sila abogado eh. Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba ho, mga abogado at abogado eh. Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh. Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuhin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko na intindihan eh. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Pinuint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo.
O ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. O bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisadong Sila mo ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Oo. Makapangyarihan ng committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila eh. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Sabi ba? Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata sa pangyayaring ito. Ganun ba? Oo. O, halimbawa, nahalata. Pwede naman mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal, para maging kasangkapan, para ipatawag ang opisina ng Vice President, investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. O, nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. So ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi Vice Chairman din ako eh. Opo. O sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. Ha? So may dahilan pala lahat, bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Kami kasi kung nabigla. Hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglahin kayo. Pero ako, nakinikinita ko na. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointment. Pati doon. Tinanggal na kayo. Pero yun naman commission ng appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun, nadamay pa. Di ba? Baka napansin nila, lang yung nagtatanong ng sensible. Bagay, tama. Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong binigay ng mga house eh. Now, di ko maniwala naman sa nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Nga, pinabubulaan O bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech, nakita nila na mali talaga eh. No? Ang ginawa nila, yung sumunod na na pagdinig, nilagyan nila ng manifestation. Yung manifestation ng isa sa abogada, ano? Sa taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, hindi naman good government, doon sa kanyang pero purpose ko dito para makita yung planong pagluto, no? Parang mayroon talaga ayon sa pananaw ni Congressman Marcolita, mayroon talagang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam mga kabanat, kapag halimbawa natanggal sa pagka-president, marami kasi akong katanungan eh. Halimbawa si BP Sara natanggal bilang Vice President, pwede kaya parang bawal na ata tumakbo ulit, no?
o baga hindi na siya makatakbo ng pagka-presidente. 'Di ba? 'Yun ang pagkakaintindi ko, mga kabanat. Parang 'yun natang ang preparasyon nila eh. Kasi talagang mga kabanat sa 2028 election parang hindi ata mapigilan itong si BP Sara. Parang tatakbo ito sa pagka-presidente. For sure, talaga mga kabanat, kahit anong birada nila, ay parang may posibilidad na mananalo itong mga kabanat. No? May posibilidad talagang kahit ano pa itong nilang durog nila. Kaya ang way na lang talaga, tanggalan ng kapangyarihan. Halimbawa, kung ma-impeach nila, ito, eh parang mawalan ata ng karapatan ng ang isang tao na tumakbo sa government ulit kapag siya ay na-impeach. Halimbawa, si Sara na-impeach, hindi nata makatakbo ulit. Pakicorrect nga mga kabanat, pakicomment sa baba kung tama yung speculation ko, mga kabanat. So, yan. See you next video, mga kabanat. Totoo po yun, pero hindi. Sinadya nila yun, kahit illegal, gusto nilang makahanap. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yun, kahit illegal, gusto nilang makahanap. Pwede namang mahalata eh. Uy, lang. Post na pala. So, sige. Huwag nyo nang